Okay, so this is our daily episode, April 25th, Thursday, 3397, 3398, and 3399. Kuha tayo dito ng tatlo at tignan natin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nating malaman ngayon, di ba? Una, abundance, so, di ba? Abundance agad. Pangalawa, mastery. Pangatlo, regeneration, di ba? Kasi lahat naman, ito yung gusto natin. Abundance is maraming formation. It might be in wealth, in health, love and everything, no, di ba? Ito kasi isang reward kapag nakuha mo yung wisdom sa sarili mo at kapag napanatili mong tahimik ang lahat ng sitwasyon or napanatili mong pagandahin kahit gaano man kapangit ng isang sitwasyon, no? Ito yung mga tipo ng ugali na marunong ka pa ring magpasalamat at magdasal kahit hindi lahat ng hinihiling mo ay naibibigay ng panahon at ng pagkakataon, lalong-lalo na ng mahal na Diyos natin. Yung sa gitna na baraha is mastery. Ito yung parte na spiritual na side na go beyond the sky, yung para bang lagpas na, no, sa kalangitan. Kapag tapos na or nakaraan na, hayaan mo na siya. And then doon ka na makinig kung saan ka i-guide ng mga espiritu, kasi sila yung nagbibigay sa'yo ng signs and symbols na kailangan mo ma-inspire para makamtan mo yung mga pagbabago na gusto mong makamit. Kasi may mga tao na gusto nila malagpasan yung cancer nila, iba naman gusto malagpasan yung kahirapan, yung iba gusto naman malagpasan yung depression, anxiety, yung iba naman gusto makarecover sa mga business loss nila, yung iba, marami kasing gustong i-overcome. Pero karamihan, may isa, dalawa, or ilang tao na nakakatanggap ng problema at sabay-sabay sa isang panahon. Kaya napakahirap i-survive, di ba? Yung halimbawa, yung gumawa ka ng maling desisyon sa buhay mo, nagmahal ka ng tao na ayaw ng pamilya mo, tapos meron namang nagmahal na kinalimutan yung pamilya niya, alang-alang sa mahal niya. Meron namang mga tao na mapanghusga dahil lang sa nagmahal ka ng isang taong mas mababa ang estado sa buhay mo. Meron namang iba na marami, kasi marami lalo na tungkol sa pag-ibig. Pero hindi lahat ng sitwasyon tama, hindi rin lahat mali. Yun nga lang, nakadepende yun kung paano mo tanggapin at harapin ang isang problema. Kasi hindi ito agad-agad na natatapos o nagkakaroon ng solution. Kailangan mo munang tanggapin ang sarili mo, no, bago ikaw makarecover sa sitwasyon na meron ka. Kasi kung hinahangad mong mamahalin ka ng tao, mahalin mo muna sarili mo. Kung gusto mong respetuhin ka ng tao, respetuhin mo muna sarili mo. Kasi kailangan mong mag-gain yung sarili mong wisdom. You have to embrace, no, whatever transformation na meron ka. This is the regeneration. Kasi ito yung aim natin, abundance. Andi dito yung magkaroon tayo ng magandang buhay para sa pamilya natin, no? Andi dito yung mastery sa gitna na kailangan sa tamang edad, meron na tayong naipundar, naipon, para sa mahal natin sa buhay. And then dito, ito yung pagbabago na kailangan mong maranasan sana. Pero hindi lahat ng tao gifted dito. Kasi, dito pa lang, meron ng mga negative na tao or toxic na tao na kinakalaban or na kinaiinggitan kung ano man yung blessings na meron ka. Yung iba nga kahit nga simpleng damit lang, 'di ba? Nagiging dahilan pa ng away. Kapag dumating ka dito, minsan nababawasan na yung mga kaibigan mo, nababawasan na yung mga kakilala mo kasi nami-misinterpret ng iba na dahil sa natuto ka na, no, sa panloloko ng ibang tao,
kumukonti na lang yung pinapahalagahan mo. At ito yung tinatawag na, yung parang himay mo na ang buhay mo, na sasabihin mo na, kapag itong problemang ito na-encounter ko uli, hindi na ako magtitiwala. Ito yung regeneration. Alam nyo kasi, mabigat itong daily episode na combination. Kasi para siyang halimbawa kapag nagparitual ka, huwag kang maglihim, huwag kang mag-deny. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong deny mo, yung kandila kasi sumasalamin sa pagkatao mo. So, kahit sabihin natin na yung pinaritual mo is yung mahal mo sa buhay, ang unang makikita dyan ay ikaw. So, siyempre, kapag hindi rin maganda yung nasa sa loobin mo, no, at saka hindi rin maganda yung naging yung past, kaya nag-result ng ganyan, magtatanong yung kandila, no? Bago ko ibigay ang hinihiling mo, na balikan ka ng mahal mo, nakahanda ka bang tanggapin ang sarili mong pagkakamali? Kaya ka niya iniwan, kaya ka niya tinalikuran, kaya ka inabandona. Kasi, ang isang sitwasyon, hindi siya mawawala. Hindi siya magkakaroon ng matamlay na pagsasama kung ikaw gumawa ka din ng ikakasaya niya, ikakakontento niya. Kasi merong mga tao na yung pinapahalagahan sa pagsasama ay pasok ng pera. Kung ano yung mga material na bagay na makukuha niya, kung ano pa yung mga benefits na meron sila. And then kapag dumating yung panahon na wala na itong maibigay, wala nang maibuga, iiwanan na lang basta-basta, di ba? Hindi naman lahat, pero merong ganyan in real life. So, kung halimbawa, nagparitual ka at hindi mo tinapos yung kandila, huwag kang magtaka kung bakit bitin ang buhay mo. Kung ikaw naman yung nagparitual, natapos mo nga yung kandila, pero pinagkukwento mo sa ibang tao, pinagsasabi mo sa ibang tao na hindi naman umipekto, hindi naman siya ganito, ganyan. Ibig sabihin, wala sa taga-ritual at wala sa panata ang pagkakamali, kundi nasa sayo mismo. So, pwede nating sabihin na kaya pala hindi natupad kasi ganyan ang ugali mo. Kaya pala mabagal ang pagdinig ng ritual, ng panata sa ritual na ginawa mo, maliban sa hindi mo tinapos yung kandila, ang dami mo ng dahilan para makaiwas, no? Ganon yon. So, kasi may mga tao na nagbibigay nga, pero deep inside, masama na ang kalooban. Alam mo yung mga ganon, hindi ko maano yan, pero may mga tao talaga na nagpaparitual. Tapos, may kausap na iba sa GC, sa chat, na ganito, ganyan, di ba? O so, di nagsabay-sabay kayong lahat minalas sa buhay. Kasi napakahirap kalabanin ng isang panata. Ito ay isang ritual na sagrado na hindi siya ordinary. So, hindi siya katulad ng mga nakikita nyo lang basta-basta dito sa TikTok na kapag binanggit nyo, mag-work on, it will never work on. Lalong-lalo na kapag alam ng panata na nangangamoy bulok ang ugali mo, or minsan hindi ka na patas. Yung bias ka na, di ba? Kaya nga sa bawat tao na naninira sa isang manggagamot, faith healer, card reader na may hawak na panata para itong binagyo ng problema. So, yun na yun. Maiintindihan nyo. Lalong-lalo na kapag hindi nyo tinapos. Magtataka. Huwag kayong magtaka. Dahil nangyari yan, dahil din sa kakulangan ninyo at hindi sa kakulangan ng panata. Proceed tayo sa special episode. Continuation.